Hi, so today we're gonna make sweet and sour fish fillet. So ating ingredients para sa ating sweet and sour fish fillet ay fish. So yung fish natin na ginamit dito is yung codfish. But you can use any fish na malaman. So kinat ko yung ating fish into ganitong size. Kailangan din natin ng 1/4 cup ng cornstarch and 1/4 cup ng all-purpose flour. So dito pinagsama ko na siya sa bowl. We also need 1 egg. So, una natin gagawin is, pagkasamahin natin yung ating flour at saka yung ating cornstarch. Then, sasama natin yung egg sa kanya. We'll add 1/4 cup ng cold water. Haluin lang natin mabuti hanggang matunaw yung ating flour at saka cornstarch. We're also gonna add a little bit of salt para may lasa, tsaka konting pepper. So yung fish naman natin, medyo lalagyan lang natin siya ng konting salt. So konti lang, huwag di magkalasa. So, medyo haluin natin gently para hindi madurog yung ating fish. So, I have a pan here na may mainit na mantika. Ngayon, ang gagawin natin, ipa-fry natin yung ating fish fillet doon sa ating hot oil. Ating gagawin is kukuha tayo ng isang piraso ng fish and then i-dip natin siya doon sa ating butter. Tapos, ipa-fry natin. So, gagawin lang natin yan sa lahat ng pieces ng ating fish. Pagka medyo brown na yung isang side ng ating fish fillet, babalik pa rin naman natin siya. Para mag-brown naman yung kabilang side. Pagka brown na yung ating fish, hanguin natin siya, ilagay natin sa isang plate with paper towel para ma-drain yung excess na oil niya. Sa ating sauce, ang mga ingredients natin ay half a cup of vinegar, 2 tablespoons ng tomato ketchup. Kailangan din natin ng extra na cornstarch. Ito yung pampalapot natin sa sauce natin mamaya. Half a cup of water, half a cup of packed brown sugar. Kailanganin din natin ng salt to taste. So, yan ang mga ingredients natin para sa ating sweet and sour sauce. Imimix lang natin lahat ng ating ingredients sa isang saucepan. So, kasama din yung ating water, our vinegar, our brown sugar, sabaw ng ating pineapple juice. This is about 1/3 cup. Saka yung ating tomato ketchup. So, pagkasama-samahin lang natin siya and then haluin natin siya and then we will bring this into a boil. So, pakukuluin natin. Kung napansin ninyo, hindi ko muna sinama yung ating cornstarch. Kasi yun ang ating pampalapot dito sa ating sauce. So, pakukuluin muna natin to. So, kaya gagawin natin sa kanya, dadagdagan na natin siya ng cornstarch. So, unti-unti lagyan ng cornstarch hanggang ma-achieve natin yung dapot na gusto natin. Baling cornstarch natin, dinisperse natin siya sa water, and then, unti-unti natin siyang nilalagay dito sa ating sauce. Yan, so, medyo malapot na siya. So, dagdagan nyo lang hanggang sa gusto nyo ma-achieve na lapot niya. Yan, so, ito na yung gusto kong lapot dun sa aking sweet and sour sauce. Yan, so, pwede na nating patayin yung ating kalan. Babalikan natin ito. Kailangan natin ay so ito ay half ng onion na ginagamit ko. So, hiniwa siya ng medyo malalaki. This is 1 medium tomato. So, this is half a cucumber. Ngayon, ang ginawa ko sa kanya, kinap ko siya into quarters, tinanggal ko yung buto niya, and then hiniwa ko into ganitong kalalaking size. Hindi natin ang carrot. So, yung carrots natin, hiniwa ko into florets para may design, and then hiniwa ko ng ganito kakapal. Kailangan din natin ng pineapple chunks. So, yung pineapple chunks na ginamit ko dito, ganyan niya. So, about half niya. Kailangan din natin ng 1 tablespoon ng butter. Yan. So, may isa ulit akong pan dito na mainit. So, ilalagay natin doon yung ating 1 tablespoon ng butter. And then, isasama natin sa kanya yung lahat ng ating gulay. So, yung carrot, ating cucumber natin,
our onions, yung tomatoes natin, and our pineapple. Pwede nyo rin lagyan ng bell pepper kung gusto ninyo. Kaya lang since wala ako, hindi ko na nilagyan. Pati celery pala, if you like, pwede nyo rin dagdagan. So medyo igigisa lang natin to hanggang maging half cook yung ating mga gulay. Yung ating gulay, pwede na natin siya ngayon isama dun sa ating sauce. Sa ating sauce natin, isasama natin yung vegetables sa kanya. So, mimix natin together. And then, ito yung itatap natin mamaya dun sa ating fish fillet. Pero, itatap natin siya just before natin ihain para crispy pa rin yung ating fish fillet. Patayin na natin apoy, ha? So, this is how we're gonna serve our sweet and sour fish fillet. Lagay natin yung fish fillet sa ilalim and then tinap natin siya with our vegetables at saka yung sweet and sour sauce. Yan, para maiba naman ng konti at hindi puro prito or paksiw na lang ang gagawin natin sa ating fish. So, itong recipe na to, pwede nyo rin gamitin sa pork kung ayaw nyo ng fish. O, diba? Simple lang naman siya, madali namang gawin. Although, medyo mahaba nga lang yung procedure niya kung paano lutuin, but it's worth it naman kapag natikman nyo. So, sana nag-enjoy kayo sa panonood nitong video natin ito. Hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat!